Good day guys! Welcome po ulit sa aking channel, Maestro Tutorials. So in this video, ipapakita ko po kung paano gumawa ng school ID. So as requested by Sir Bapa Dudes. So thank you sir for requesting and then suggesting to our channel. So let's begin. Okay. So una, open po muna natin ang ating Photoshop. Ayan. By the way, ang gamit ko po na Photoshop ay Adobe Photoshop CS5. So, go to File, and then New. So, we have standard sizes of school ID or IDs. So, tignan po natin ang mga ID sizes. So, we have CR50, CR79, CR80, and then CR100. So, ang pinaka-common po dito is yung ito, CR80. But, we are going to create an ID using CR100 size. So, we have 2.63 inches by 3.88 inches. So, yan. Okay, so, go back to our Photoshop. Then, I'll name this document or PSD file to school ID. Then, 3 and 3.88. Then we'll make the resolution to 300, color mode to RGB, and then background contents to white. Okay, and then the rest leave it as default. And then click OK. Yan. So nakagawa na po tayo ng ating canvas. The first thing that we need to do is to lay out our text. Okay, so let's create our text. So we have Republic of the Philippines. Oops, sorry. Yan. Medyo malaki, di ba? So lighten lang natin yan. Nasa siguro 12. Yan, tignan natin. And then Department of Education Region 1. So ang ilalagay ko na lang po yung sa amin, no? Region 1 City Schools Division of San Carlos City. Oops. Okay, and then so nasa alternative learning system po ako. So, yun ang ilalagay ko. System. So, masyado malaki, di ba? So, resize natin daw. Okay, so go to Move tool, ganyan. And then, resize po natin. So, para po proportion ng ating text, hold Shift key and then out, and then punta po tayo dito sa node yan, and then drag po to the right or drag in yan para lumiit. Okay, and then yan, adjust po natin dyan, lagay natin dyan yan. So palitan po natin ng file or I mean yung font type ang ating text na or yung heading natin. So para mapalitan, punta po tayo sa ating text tool yan, and then click po tayo doon sa ating text. So ang papalitan lang po natin is itong nasa dalawang taas. So make sure na click natin dyan, and then drag pataas. Okay, so selected na po yan. So hindi po selected itong tatlong lines na ito sa ibaba. So go to our font, then search po natin yung Old English yan. Yun. So as you can see, napalitan na po. No? So i-zoom in ko lang po. Yan. Okay. Zoom out. Yan. Okay. Go back to our text tool. Select po natin yan. Then palitan po ulit natin ng siguro Tahoma. Hindi. Or yung Times New Roman na lang.
Yan. And then, hit check. Then, zoom out po natin yan. So, itong ginagawa ko po, no, itong yan, ganyan. Yung scrubby zoom po ang tawag dyan. So, punta po tayo sa ating zoom tool, yan, sa ibaba. And then, make sure na naka-select ang ating scrubby zoom dyan. So, dapat naka-check po yan. And then, zoom in. So, ang pag-zoom po dito is yung click, and then, drag to the right para zoom. And then, click, drag to the left para mag-zoom out. Okay po tayo. Yan. Okay. So, ngayon, import na po natin ang ating mga logos. So, we have our DepEd logo. Okay, so, open lang po natin, no? Open lang po natin ang ating folder kung saan nakalagay ang ating mga images or photos. So, yung logo po natin, click and then drag lang po. Yan. And then, check or hit enter sa inyong keyboard. Then, go back to our folder. So, yan. So, pwede rin pong multiple selection. So, yan. Click and then press control. Then, click again. So, yan po. Selected na po yung dalawa, no? And then, drag natin papunta sa ating canvas. Yan. Then, click check. And then, click check. Okay. Kung mapapansin nyo, nagpatong-patong, no? So, punta tayo sa ating layer dyan. Kung hindi nyo po nakikita itong layer, punta po tayo sa ating window. Then, click layer. Okay? Or F7 sa ating keyboard. So, yan. So, resize na po natin ang ating mga logos. So, sa CC logo, which is ito. Itong nasa ibabaw. Kasi nasa ibabaw siya, no? Kung ibababa po natin dyan, yan. Matatakpan na siya nung ALS logo. So, task ko lang. Ibalik ko lang sa taas. Okay, so punta po tayo sa ating move tool. Yan. And then, resize po natin. Yan. Okay, so igilid lang natin siya. And then, click check. Punta po tayo sa ating ALS logo. Same din, punta sa move tool. And then, yan. Press shift and then out. Para po, proportionate po. Or proportion ang ating size. Yan. Then, hit check. Then, same with our DepEd logo. Move tool. Then, yan. Okay. So, yan, itapat po natin siya dyan. Oh. Yan. Then, resize. Yan. Yan. So, parang magka-size na, di ba? So, hit check. Yan. And then, i-move na natin sa mga positions nila. Yan. Dahil tatlo ang ating logo, parang mas maganda na ihilera natin sila, no? Yan. So, iselect ko ang ating ALS logo. Yan. Then, drag ko pataas. Hit OK. And then, para align itong tatlong to, select po natin sila lahat. So, punta po tayo dito sa pinakababa. Yan. Yung logo. And then, punta po tayo sa taas. Yan. Itapat natin ang ating cursor. Pindutin po ang ating shift key. And then, click. So, as you can see, selected na po silang lahat. Yan. Nandito na po. And then, punta po tayo sa taas. Yan. Ito po, oh. Click po natin to para mag-center sila. Yan. So, as you can see, gumalaw yung logo ng DepEd. And then, punta po tayo dito sa kanan. Yan. And then, click nyo po yung gitna ulit. Yun. So, kung mapapansin nyo, na-distribute or na-align na ng maayos ang ating mga logos. So, ang spacing nyan is pantay na. Okay? So, pwede na natin i-move yan. Yan, okay, yan. So, dyan na sila. Okay? So, i-move lang natin tong text natin. So, punta po tayo sa text natin. And then, click natin yung move tool. Yan. Then, move natin. Yan. So, medyo lakihan natin, no? So, select. And then, drag out. Yan. Okay. So, okay na po dyan. Kung satisfied na kayo sa position niya, okay na yan. Then, hit the check button.
Okay, so next, ano po ba yung mga information na kailangan natin sa ating school ID? So we have name, di ba? So gawa tayo ng mga text ulit para paglagyan. So go to text tool, then click lang po dyan, and then start typing. So una, student number or student ID number, and then yung underscore. Yan. So nawala na siya, no? So check lang natin saglit, and then go back to our move tool. Yan. Then yan. Then resize na natin siya para medyo lumiit. Yan. Para kitang-kita. Then go back to our text tool. Click ulit natin dun sa ating text na gustong, then enter. So student name. Yan. Then enter. Type of program. Yan. CLC or Community Learning Center. Yan. Okay. Learning Center na lang kung saan siya nag-aaral. So depende na po sa inyo, no, kung ano yung information na kailangan nyong ilagay sa inyong school ID. So click po natin ng yes, or I mean yung check button. Okay, kung mapapansin hindi siya pantay, no, so punta tayo sa ating text tool. Yan. Then select natin ang ating text. Yan. And then punta po tayo dito sa taas. Kung mapapansin nyo, naka-center po siya na. So i-lagay natin or i-align natin to the left. Yan. So nag-adjust na po. So punta tayo sa ating move tool para ma-move ang ating text. Yan. So siguro nasa bandang ibaba. Yan. Okay? So ngayon, syempre, kailangan nating lagyan ng lalagyan. Okay? Kailangan nating lagyan ng lalagyan ng picture ang ating school ID. So para malagyan po ng container ang ating school ID, okay, or yung shape na square para sa picture. So ano po yung size na kalimitang ginagamit, 'di ba po, 1 by 1? Okay, so punta po tayo sa ating file, and then new. Ngayon, ang ilalagay po natin na size is 1 by 1. Okay, so resolution dapat po pareho doon sa ating ginawa kanina. So yung ginawa natin kanina, which is yung size ng school ID, ay 300 din, no? Okay, so same na lahat dyan. Then click OK. So may nag-add po, no, na tab or document. So dito po yung ginagawa natin, and then nandito po yung kakagawa lang natin na 1 by 1 size. So punta po tayo dito sa background. Yan, and then double click nyo po yan, kasi po kung hindi natin double click, ito nakalock siya. Okay, so hindi natin siya mamove. Yan, di ba? So yan, double click natin, then hit OK. So yan, movable na po yan. So ngayon, ito click natin yan, and then i-drag natin siya papunta doon sa ating school ID. So drag, yan, then yun. So meron na po siya, no? So ngayon, click natin sa labas. Okay, so kung mapapansin nyo, hindi nyo nakita na, kasi yung background natin is white, and then white din po yung kanyang color. Punta tayo sa ating layers panel. So nandito po ang ating layer na 1 by 1. Okay, so double click po natin ang ating 1 by 1 para malagyan ng layer styles. So punta po tayo sa ibaba. Yan, stroke. Yun po, meron na siya, di ba? Kita na natin. So dito po, click natin yung stroke, and then pwede po natin i-adjust ang size niya. Size ng stroke. Yan. Pwede yung ganyan, maliit lang or makapal. Yung kulay, pwede rin. Okay. Yan. So red na lang. Pwede rin pong sa outside, inside, center, yan. Oops. And outside. So mas maganda yung inside. Kasi mas patusok yung edges.
Then hit OK. Yan. And then move na po natin kung saan natin gustong ilagay. So parang maganda na dyan. Okay? So syempre, dito sa bandang ibaba, di ba? Pwede natin ilagay yung principal, ganun, di ba? Or teacher, ganun. So sa akin, lagay ko na lang teacher nila. Mobile teacher. Yan. Oops, i-ano ko na lang yung pangalan ko agad, no? Or hindi na lang. Yan. So dito sa taas is ano, blank. Sige, ilagay ko lang. Okay. Kasi parang pirma lang yung kulang dyan eh. Okay, and then hit OK. Yan. Then punta sa move tool. Yan, i-move natin. So ngayon naka left align siya na. So punta tayo sa ating text tool para may iba ang alignment. So select natin ang ating center. Yan. So move tool ulit, then select, then move. Yan. Okay, so center na siya. So click natin yan, then press Shift and Alt button in our keyboard and then drag in para lumit. Yan. Then baba lang, yan. Hit OK. So yan. Ano pa yung kulang? So mayroon pang kulang, di ba? Yung nakalagay na student, ganun. So lagay natin ulit text, yan. So sa akin or sa amin as learner. Yan. Okay, and then select natin yan. Siguro lagay na lang natin dito. Yan. Okay. Then palitan natin ng font. So click natin ang ating text tool. Then hanap pa tayo ng ating font. So sa akin, meron na akong gustong font na gamitin. So yan. And then go to move tool. Then resize po natin siya. Yan. So masyadong malaki. Oops. Okay. So yan. Okay na po yan. Okay, ngayon okay na po tayo sa ating layout ng ating mga text, no? So meron na po tayong container para sa ating picture. Yan. So okay na din po tayo sa ibaba sa headings. Okay. So ngayon po magdadagdag na po tayo ng ating background. Okay. So ngayon i-hide po natin ang ating background. I-hide po natin ang ating background layer. So paano po 'yan? So click lang po natin tong parang mata. Yan. Okay. So as you can see, wala na yung white background, no? And then mag-add na po tayo ng ating mga images na gagawin nating background. So punta po tayo sa ating folder, and then tulad lang kanina, click and then drag lang po natin 'yan. And then hit OK. Then so sa akin dalawa pong images ang aking gagawing background. So yan. So dito po gagamit na po tayo ng tinatawag nating layer mask. Lalagyan natin ng maskara. Okay. Ang ating mga layers. So yan. Okay, so ito siguro sa taas yan. And then ito siguro dyan na sa baba. Ayan. So kung ayaw nyo yung yung ayos, no, or orientation nya, for example ito gusto nyo malipat dito, select natin siya. Yan. So ang gagawin natin is ipi-flip natin siya. So paano yun? So select po natin yan, and then punta tayo sa move tool natin. Then ngayon, press nyo ang Control T sa ating keyboard. So Control T, yan. So may lalabas na ganyan, no? Parang X. Then right click po natin. Then flip horizontal. Yan. So nalipat na po, no? And then hit OK. So next. So kung mapapansin nyo, natabunan lahat, no? So punta po tayo sa ating itong layer na ito, kasi gagawin natin siyang background, so dapat nasa pinakaibaba siya. So ito, so dalawa sila, so dapat select natin yan, and then
press shift and then click. Then drag po pababa. Yan. So as you can see, yan, nasa likod na siya. So medyo madilim, no? Yung mga text natin black kasi. So hindi siya kita. So mamaya mag-a-adjust po tayo dyan. So ngayon, itong field, yan, siguro i-resize ko siya, no? Para mas lalong makita yung yan, yung gymnasium. So depende na sa inyo yung ayos ng inyong mga background. So dito, dapat gamit kayo ng picture ng inyong schools. Yan. Hit okay. So yan. Then ito, dito sa bandang ganyan. Saan? Siguro dito banda. Yan. Para kita ito. Hindi matabunan ng ating container. Okay. So resize ko siya. Yan. Oops. Parang ano na. Okay na yan. Then hit okay. So ngayon, hindi siya masyadong makita yung mga text natin. So ang gagawin po natin diyan, punta po tayo sa ating images, yan. Yung background po natin, and then punta po tayo sa taas, yan. Ito sa opacity niya, palitan natin ng 75. Yun. Okay? And then punta tayo sa ating itong pangalawa. So lagyan natin ng 75 ulit. Yan. Okay, and then kung mapapansin nyo, may siya, no? Yun. Yung parang mga pixels. So punta po tayo sa ating background. Yan. And then click po natin siya. Yan. So nawala na po yung mga parang pixels or squares sa likod. So ngayon po, lalagyan po natin ng parang dito. Parang design dito sa bandang itaas, and then dito sa ibaba. Parang edge. Punta po tayo sa ating shape tool. Yan. So piliin natin ang rectangle. So maglalagay ako ng shape dyan. Yan. Okay. So as you can see, natabunan siya kaya parang malabo siya. So ilagay natin yan. Idrag natin sa taas. Yan. Okay. Then palitan natin ng kulay. So para palitan ng kulay, pwede dito. Yan. Click mo dyan. Then select. Or pwede rin dito sa mismong layer, and then double click lang po. Pwede nang pumili. Okay. So ang pipiliin ko is yan. Siguro anyway, papalitan naman natin ng gradient yan. So ngayon, double click po natin ang ating shape layer. Double click. Then punta po tayo sa ating gradient overlay. Yan. Click po natin yan. So as you can see, naging black and white, no? And then click po natin sa gradient overlay again. Tapos punta po tayo sa ating gradient. Yan. Okay. So pipili na po tayo ng ating kulay na gustong ilapat sa ating shape. Pwede na tayong pumili sa ating mga presets dito. Yan. Kung gusto nyo yung mga ganyan, okay na po. Pero pwede nating palitan. So balik natin dyan sa black and white. Punta tayo dito. Yan. Dito is yung kulay. Dito sa taas is yung opacity, or yung kung gaano siya kita. Yan. So pag ibababa yan, kung mapapansin nyo, nagre-reveal na yung kulay niya talaga. Yan, nag-reveal na yung kulay nung ating shape. Kasi yellow yung niya, kulay. So opacity 100. So punta tayo dito para mapalitan ang kulay niya. So sa akin, pipiliin ko dyan is yung yellow. Yan. Or yung parang para siyang gold. Yan. Sige pa. Or okay. Then click okay. And then dito, yan. So pipiliin ko ulit yung kulay na yon. Ganyan na. Kung makikita nyo, ito may eyedropper tool na tayo. Then select nyo lang yan. Yun. So napunta na siya dyan. Yan. Then baba lang natin yan. So lighter. Okay, so gusto kong gawing darker pa to. Punta tayo sa kulay, then pili tayo ng mas medyo dark.
Oops, mali na. Oops. Ayan. Hit OK. Okay na ako dyan. Then hit OK. Ayan. So ngayon, para ma-move natin yan, go to move tool again. Then, ilagay nyo na kung saan nyo siya gustong ilagay. So sa akin, yan. So parang ano siya, sorry, ano ko saglit. Habaan ko lang. Yan. Okay, and then, i-rotate ko siya. So para ma-rotate, punta lang po tayo sa ating move tool. Yan. Then, punta sa ating, dyan. Kung mapapansin nyo, magbabago yung ating mouse. Oh, yan. So, ibig sabihin, pwede na siyang i-rotate. And then, drag. Yan. So, ilagay nyo na kung saan nyo siya gusto. Then, yan. So, rotate ko ulit. Parang hindi siya, no? Yan. Then, okay. So, parang ano siya, no? Masyadong dark. Balikan ko yung ating gradient. Yan. Then siguro, or ito na lang yung ano, palitan ko. Gawin kong whiter. Yan. Okay, and then, yan. So, parang ano, i-size ko lang konti. Yan. And then, duplicate ko lang siya, no? Right click, to duplicate, right click, and then duplicate layer. Yan. Then, baba ko lang yan. Yan. So, gusto ko siyang iikot ulit. Ganyan. Then, duplicate ko ulit. Ayan. So, dito, depende lang po sa inyo kung ano yung gusto nyo design dyan sa itaas. Pinapakita ko lang kung paano mag-rotate. Yan. Mag-rotate or mag-move ng ating mga layer. Okay, so punta na po tayo dito sa mga logos natin. Kung mapapansin nyo po, may mga white ano siya. So, i-zoom ko lang. Yan. May mga white backgrounds sila. So, para maalis natin itong mga background nila, select po natin ang ating logo. So, yan ang ating logo. And then, punta po tayo sa ating selection tool. Yan. So, magic wand. Then, click natin. Yan. Pag click natin ulit, yan. Kung mapapansin nyo, nawala yung selection, di ba? So, press, shift, and then click. Yan. Para po mag-add yung ating selection. And then, ngayon, right-click natin at select inverse po natin. Kasi, ang na-select is yung nasa background, di ba? So, select inverse, ganyan. Okay, and then, ang gagawin po natin, punta po tayo sa ating layer mask. Yan o. Yan, sa ibaba. And then, add layer mask. So, click natin.
as you can see, nawala na po ang ating background or white background. Okay? Punta po tayo sa ating ALS logo. Yan. So, medyo hindi siya makita, di ba? So, punta tayo sa ating layer style. Then, click natin yung stroke. Yan. Then, gawin natin white yung stroke. Yan. Then, hit OK. So, kung mapapansin nyo, may mga lumabas. Kahit na wala naman, di ba? Kanina wala, di ba? Okay. So, ngayon, para maalis po yan, punta po tayo sa ating layer mask. Yan. Then, make sure na nakaselect po ang ating layer mask dyan. Tapos, punta po tayo sa ating brush tool. Okay. Then, make sure po na black ang ating foreground para makapag-delete po tayo dyan. So, right-click natin. So, make sure po na brush tool, no? Right-click. Punta po tayo dito. Yan. Para yung hardness niya is 100%. Then, click na po. Yan. So, dito, make sure po na ang nakaselect is yung layer mask po, no? Kasi kung ito, yan, sample lang. Then, ganyan ang lalabas. Okay? So, punta po tayo sa ating, yan, layer mask. Then, select brush tool, black yung foreground, then yan, para nating pinipintahan yung layer mask ng black kasi yung layer mask natin is white, no? So ibig sabihin tinatapalan natin ng black yung white, so mawawala yung mga na black, nalagyan ng black. So paano i-check? Tingnan ko, ay sorry, mali. Yan, kung mapapansin nyo, may black siya, di ba? Diyan yung mga, natin kanina sa ating layer mask. Yan. So, para ma-check po, no? Alt po natin sa ating keyboard, Alt, and then click sa layer mask. Yan. Okay na. Next. So, balik po tayo sa ating Magic Wand tool. Yan. Then, hanapin natin ang ating logo. Saan na yung logo na isa? Yun. Okay, so, ang logo na ito is ito na. So, ngayon, mag-select na po tayo. Click. O, yun. So, as you can see, sinelect niya na lahat dahil, yan o, may daan siya eh. So, yung white, yan, patuloy yan. Kasi yung dito kanina, pagka punta nung, selection dito, na-stop na dahil na-cut na siya. Hindi na siya white. Okay. And then, same lang, yung ginawa natin kanina. Punta ulit sa ating tool. Then, right-click. Select inverse, and then go to our layer mask. Yun. So nawala na, di ba? Ganun lang kadali mag-alis ng background. So ito, mag-zoom out tayo. Yan. So kung ngayon yung ganun-ganun, yan, punta lang kayo ng zoom tool, then fit screen. Yan. Lalagyan na po natin ng background itong ating, itong ating text na ALS learner. So, para malagyan ng background, punta po tayo sa ating rectangle tool. Yan. Then, maglagay po tayo ng kanyang background. Yun. So, kung mapapansin nyo, natabunan. So, ito yung layer natin, ng text layer natin. Then, ito yung ating ginawang shape. So, drag lang natin pababa. Yan. Para maging background niya. Then, click natin. Pili tayo ng kulay. So, white. Palitan natin ng kulay ang ating text. So, punta tayo dyan. Text. Go to our text tool. Yan. Then, dyan. Siguro, yan. Red na. And, yan. Then, gawan natin or lagyan natin siya ng stroke. So, double click natin yan. Then, stroke. Yan. So, para lakihan, ganyan lang. Okay. Then, move tool po ulit tayo. And then, yung ating background, no? So, kung papansin nyo, parang blue na lahat dito, no? So, punta tayo dito sa ating layer. Ayan. Select natin yung field or yung ating background. Yan. So, kung mapapansin nyo po, yan o. Habang tinataas natin, may nagiging black dun sa itaas, yung sa pangalawang background. Yan.
So, para maalis po yan, yan. Punta po tayo sa ating layer mask. Yan. Mag-add po tayo. Oops, na doble. Control Z lang po. Pag ganun. And then, yan po, no? Nakaselect po yan. And then, punta po tayo sa ating yan, gradient tool. Okay. Then, dito sa gradient tool, make sure na black and white ang nakalagay. And then, punta po tayo sa ating layer mask, sa ating background. And then, click, and then, drag pataas. Kung ganyan ang nangyayari, baliktadin natin sa taas, pababa. Ayun na. Taas, pababa. Yan. So, as you can see, nawawala siya, no? Parang nagkaroon ng gradient. And then, ngayon, naging white na dito na banda. So, ang i-adjust na natin is yung isa. Ito. So, go to our move tool. Adjust natin to. Yan. Then, lakyan natin siya. Yan. So, kung papansin nyo din, ayun, nandiyan na siya. Nagkatagpi-tagpi na. So, i-recess natin ang ating background para abutin niya yung sa itaas. Yan. Then, gawan din po natin ng layer mask ang ating pangalawang background. Ayan. So, layer mask. Then, punta ng gradient. Lagyan natin din siya. Ayan. 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 Okay. So, patapos na po tayo sa ating school ID. So, ngayon, lagyan din natin ng border or yung edge ng ating pangalan sa iba. So, go to our shape tool, which is rectangle tool. Then yan. Or, delete natin yan. Or, kung gusto natin ito, yan, i-copy lang din natin yan. Ito, and then, duplicate. Then, okay. So, ito, i-drag natin siya pababa. Yan, para hindi tayo malito. Tapos, punta tayo sa move tool. Yan. And then, drag natin siya pababa. Yan. Then, sa rotate. Rotate lang natin. Then, okay. So, liitan natin siya. Yan. Okay. Yan. Duplicate ulit. Then, ngayon, ikot ko yung isa. Then, hit okay. Yan. Okay, ngayon, ang problema na lang ay yung itong text na to, no? So, go to our move tool. Yan. Move natin yan. Hanapin natin siya. Yan. I-move natin dito sa baba. Yan. Then, create tayo ng shape tool ulit para maggawang background. Tulad dito. Itong sa ALS Learner. Yan. Okay. So, as you can see, kinapin niya din yung style nung isa. So, punta tayo dito. Yan. Double click natin yan. And check natin. Then, hit OK. Yan. Then, double click para palitan ng kulay. Then white. Drag natin siya pababa para hindi niya matakpan. Then move natin pataas. Yan. Then ngayon, ayaw nating matakpan yung background ng tuluyan. Yan. So, punta tayo sa ating shape. Then yung opacity niya is gawin nating 50. Yan. So, yan. Kita na po ang ating background. So, dito sa ibaba, adjust lang natin yan. Okay. Then, okay lang yan. So, yan. Tapos na po tayo sa ating school ID. So, ang problema na lang po natin ulit ay yung picture naman ilalagay natin. So, ngayon, pupunta na po tayo dun sa
pag-alis or pagtanggal ng background na isasalpak natin dito. So pupunta na tayo dun sa pag-alis ng background ng isang picture at isasalpak na natin yung picture niya dito. So open natin yung mga picture or yung picture na aalisan ng background yan, and then click and then drag. Pero hindi natin ilalagay dito sa canvas. Sa iba siyang document. So move. Yan. So as you can see, nag-open siya ng panibagong document. Okay. So ngayon, punta po tayo sa ating move tool. Yan. So hindi pa natin inalis yung one by one kanina, di ba? So dyan natin ilalagay ito. Itong ating picture. So right click, duplicate layer, and then hit OK. So ngayon, idadrag na po natin itong duplicated copy. Then drag natin dito. Yan. And then zoom out para makita natin. Zoom out. Yan. And then punta po tayo sa ating move tool. Yan. Then resize po natin. Yan. Then zoom ulit. Apply. Zoom ulit. Yan. So nawala, no? Punta po tayo sa ating background copy. Yan. And then punta sa move tool. Yun. Nandun pala siya. Yan. Then yan. Then resize natin siya. Yan. Yan. Then hit OK. So zoom in natin. So paano maalis yung background, no? Gagawin natin siyang white. So ngayon punta tayo sa ating selection tool. Yan. Sa itaas po. Yan. Then select. Yan. And then right click po, select inverse. Then punta po tayo sa ating layer mask sa ibaba. Yan. So as you can see, naging white na po ang ating background. So wala na yung background niya na iba ang kulay. So ngayon po, itong layer natin sa background, right click po natin, then duplicate. Yan. Then ngayon, punta po tayo sa ating picture, and then press po natin ang ating alt button sa ating keyboard. As you can see, meron pong lalabas na ganyan na icon, then click. So meaning, ito is tumatapal lang dun sa area ng ating layer sa ibaba. Ayan. And then select natin dalawa yan, right click, rasterize, right click, and then merge layers. Ayan, naging isa na silang dalawa. Go back to our move tool, and then drag natin sa ating school ID. So yan, lagyan lang natin siya dyan. Okay, yan. So hanapin natin ang ating container. Nasaan na dito yon? Yun. Okay, ito siya. So rename natin yan. Double click nyo lang. Container. Ang spelling pa. Yan. Balik tayo. Drag natin dyan. Then move. Yan. So as you can see, natapalan din po yung edge, no, or yung stroke. So punta tayo sa ating picture, resize lang natin. Ayan. Then yan. Then hit OK. So yun po. Tapos na po tayo sa ating tutorial. So kung nagustuhan nyo po ang ating video, please don't forget to subscribe, and then hit the notification bell para po ma-update po kayo sa mga susunod pang mga tutorial. Thank you guys.